Gusto ko sana mag-alaga ng hayop dito sa subdivision. Kaso baka magalit ang kapitbahay. Kasi baka mabaho. Tuturuan kita kung ano yung hayop na aalagaan mo sa subdivision. Itong baboy na lang kayo yung alagaan ko. Kung baboy yung alagaan mo, nakatry na kami dito dati sa subdivision. At yung aming kapitbahay nagreklamo talaga kasi nga sumisingaw yung baho nito. Sa pagmamanok naman, okay lang ba? Kasi baka mabaho yung manok. Kung sa manok hindi mabaho, basta't may lupa. Kasi nagdry agad. At yung manok naman, para hindi lumipad sa kapitbahay, putulan mo ng pakpak. Maraming gusto magmanukan sa inyo, kaso walang lupa. Or wala pang na-invest na lupa. Pero may bakuran kayo sa likod. Kahit 10 square meter lang hanggang 30 square meter, okay na po yun. Ilang manok naman yung pwedeng magkasya sa ganon kaliit na backyard? Doon po sa 10 square meter, pwede po from 10 hanggang 15 heads. Doon naman sa 20 square meter, pwede po na from 20 heads to 35 heads. Pwede. Doon naman sa 30 square meter, from 30 heads hanggang 55 or kahit 50 lang na heads. Itong pagmamanok kasi, hindi lang po to para sa may mga maraming lupa. No? Dahil ako po dati, nag-umpisa po kahit wala pa akong lupa, pero may lupa yung tiyahin ko, so dun ko lang nilagay yung mga manok. No? So nasa mga 240 square meters lang po yun. Pero yung mga manok ko, hindi pa nakanet, so lumalabas sila. So yung ginagawa ko ay okay lang na palabasin yung mga manok. No? Nakagala lang yung mga manok. Kasi nga, yung bakod ko is kawayan lang, which is hindi matibay and nakakalabas po yung mga manok natin. So, parang ganito po yung setup nila, bumabalik lang po sila tuwing hapon. Yan, kasi bumabalik talaga yung manok basta time na sa kanilang pagkain. Pero dapat, yung mga kapitbahay mo is malalayo at walang mga tanim na halaman. Kasi kapag may mga tanim na halaman yung mga kapitbahay mo, baka mag-away po kayo. Kasi itong mga manok natin, mahilig pong kumain ng mga damo at baka masira yung mga halaman nila. At baka yung halaman nila, mas mahal pa po sa inyong mga manok. Sobrang dami ng ating mga manok, pero malinis itong ating range. Dahil yung mga dumi nila is andyan lang po, yan kita nyo naman yan. Tapos ilang oras lang magda-dry na and mag-turn siya into parang lupa na rin. And winawalis namin yan once a week or twice a week. Yan, nakikita nyo yan, Yan, ganito na po yung itsura. Wala pong amoy yan, walang langaw kasi kapag organic yung feeds mo ay wala po talagang langaw. Dito sa amin minsan, may pumupuntang langaw kasi meron kaming katabing poultry dito. No? Medyo malaking poultry, 15,000 birds, yan. At kapag humaharvest sila, pumupunta yung mga langaw dito. And yung napapansin ko dito na may langaw din is yung mga sisiu lang natin. Pero dito sa range natin, wala pong langaw. Yan, may nakikita ba kayong langaw? Di ba wala? Yan. Pero dun sa ating brooding pen, meron pong mga langaw. Kasi dun sa brooding pen, yung mga sisiu natin, yung feeds nila is hindi po, wala pong organic, no? Yan. Ano talaga yun? Pagkain talaga ng broiler at sisiu. After 3 weeks. Pagka 3 weeks na may halo ng organic feeds, which is yung mga tahop, crack corn, trigo, yan. Kaya wala nang langaw. May mga commercial feeds din tayong halo, pero meron na siyang organic formula. Yan. At napapansin nyo, wala talagang langaw dito. Pero pag harvest ng poultry, pupunta na yung langaw doon sa aming brooding pen sa mga sisiu natin. Sa lahat ng livestock, pinakamabilis income para sa akin is yung mga manok. Dahil kapag everyday ka nag-harvest ng itlog, everyday ka naglo-load ng itlog, everyday din po yung harvest mo ng sisiu mo. So everyday ka may pera kapag everyday ka nagbebenta. Yan. Dito sa akin ngayon, ako pa po yung talagang humihindi sa mga buyers. No? Pumipigil ako kasi kapag hindi ako pumigil, talagang ubos to lahat. Yan. At syempre, marami din nagtatanong, maingay ba yung manok? Yan. Kasi kung maingay, hindi sila mag-aalaga. Baka maka-istorbo ka sa kapitbahay. Ito mga manok po natin, hindi po maingay. No? May time lang na maingay sila, pero hindi naman gaano. Kung mangingitlog lang sila, no? Yung parang kak, yan. Parang ganyan na sound. Kasi ibig sabihin yan, mangingitlog na siya. Tapos after mangingitlog, yung sound niya naman is tok 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 torak, tok 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 torak. Yan. Dahil sign yan na baka
dun sa pugad niya may nangitlog or tapos na siyang mangitlog. And then, pagkatapos niyan, siguro it takes 20 minutes, no? Tapos, bababa na siya and iinom na siya ng tubig. And after that, magpapamate na naman siya sa mga rooster, pupunta na naman siya sa malayo, and yung mga rooster natin, nakaabang na, no? Para sa mating session nila. Merong nag-comment sa akin at may nag-message din, no, na totoo po yung sinabi mo ka-native dahil super effective. Nagsimula daw sa konti lang, no? Hindi malaking puhunan yung kailangan sa pagsisimula ng manok. At ngayon, medyo mahirap siya nung una kasi hindi pa siya expert. Medyo nahirapan siya sa pagparami. And ngayon, expert na siya. Yung ina-expect niya dating income, na-surpass pa, no? Talagang yung expectation niya ay nahigitan doon sa actual na pagbebenta niya ng manok. Kasi nga, mabilis maibenta ang manok. Halos lahat ng religion kumakain ng manok. Tandaan niyo po yan. Hindi lahat ng religion kumakain ng baka, no? Hindi lahat ng religion kumakain ng baboy, pero halos lahat ng religion kumakain ng manok. Yun po yung tandaan nyo. Yan. And may nagsasabi, yung pinakamabilis naman na mag-reproduce is yung rabbit. Yes po, mabilis mag-reproduce yung rabbit. Kahit every 18 days or every month, pwedeng mabuntis yung rabbit, no? Pero dito sa manok natin, no, hindi naman pwede kasi i-incubate yung similya ng rabbit kasi wala namang itlog yung rabbit. Itong manok natin, nangingitlog, hindi sila sabay-sabay mangitlog, pero may nakokolekta tayong itlog everyday, no? And kapag may nakolekta tayong itlog everyday and load everyday sa incubator, everyday talaga yung harvest. Kaya ba yun ng rabbit nyo? Kaya ba yun ng ibang livestock nyo? No? Hindi po. Dahil dito lang po sa manok, yung merong ganyan. Yung everyday ang harvest. Kaya, pag-isipan nyo mabuti, sa ngayon, marami nang nagsiswitch, no, ng livestock papunta dito sa manok. Yan, dahil nga, naengganyo sila na everyday pala yung harvest, no, sa pagmamanok. Yan, kasi everyday ka talaga mag-harvest ng itlog. Sa dami ng manok natin, imposibleng walang itlog per day. Siyempre, meron ka talaga. Yan. Siguro sabihin natin pinakamababa na yung 30%, no? Akalain nyo kung gaano kadami yung manok nyo, 30% lang yung pinakamababa. Pinakamataas siguro 80% or 60 to 80%, no? Yung pinaka-peak nila. Yan, sabihin natin ganyan lang. Which is, sobrang dami na rin na makokolekta everyday. And sobrang laking pera na po niyan kapag nakolekta mo yung ganyan, no? From 30% hanggang 60% ng dami ng population ng hens nyo doon sa mapoproduce nilang itlog. Meron din nagsasabi sa akin na hindi daw sila naniniwala no, na 2 months lang ma-harvest na yung manok. Dahil doon sa experience nila ay matagal daw ma-harvest. 4 months to 6 months, ganyan katagal. Which is totoo naman. No, 4 months to 6 months talaga ma-harvest yung manok for meat or pangkatay basta natural yung ginagamit mo. Walang technique. Yan. So yung mga nasasabi sa akin para no, hindi sila open-minded, no. Hindi sila open for new technology. Sabi ko nga sa inyo, pag hindi ka sumunod sa uso, may iwan ka. Yan. So, paano ba ma-harvest ng napakabilis yung ating mga manok, no? 2 months lang mabilis na ma-harvest. Yan. Dahil gumagamit tayo ng ating brooding pens. So, meron tayong 3 brooding pens dito kasi yung mga manok naman natin ginagawa natin for breeding materials. So, 3 weeks lang sila dito sa brooding pens and after a month, bababa na sila dito sa ating range. Kasi sinasanay na sila para maging breeders. Pero kung hindi po yan sinasanay maging breeders, for meat production lang po, magsistay po yung manok natin dito sa ating brooding pen. Yan, for 1 month. And dapat, doon sa kanilang 1 month to 2 months, dapat yung bahay nila is naka-range at may ilaw pa rin para kaya nilang kumain within 24 hours. So nakita ko tong setup na to dahil sa sa broiler na productions. Yan, mga nag-aalaga ng broiler. So itong setup na to is ginaya ko lang sa broiler kasi nga pang mabilisan. Akalain nyo 26 to 28 days ma-harvest na yung broiler. Yan. Kasi nga maganda yung genes ng broiler pero hindi masarap yung karne. At sisiw pa lang yun 26 to 28 days. So itong manok kasi natin, native chicken yung breed and
Syempre maganda talaga pag nakababa din po yung manok. Yan, pero hindi dapat sobrang gala. Kasi kapag sobrang gala yung manok nyo, no, or nakaka-exercise sila na mabuti, mangangayayat din po sila and hindi natin ma-achieve yung tamang weight nila sa tamang time or tamang age nila within 40 days to 60 days. Yan. Dito kasi sa heritage chickens natin, kapag pure na heritage chickens or hybrids na, kaya lang kahit 40 days to 50 days, no? Doon naman sa upgraded 50 days and doon sa native chicken natin 60 days or 70 days. Yan, ganyan po yung harvest time natin. Yan. Kahit native chicken natin, kaya nating pabilisin yung paglaki basta't may lahing Uluwano. Pag walang lahing Uluwano or Basilan or Parawakan, medyo delay talaga, no? Yung bridge ko sa aking native chicken dito is Uluwano and Bisayang manok, which is mga medium and malaking breed ng native. Pag darag ka, medyo matagal talaga. Kaya hindi ako nag-aalaga ng darag, no? So yung Bisayang manok kasi masarap yung karne. Pinarisan lang siya ng Huluwanong manok, no? So parang hybrid na rin, pero native na manok talaga. No, pinagsama namin yung the best native chicken. Yan. So yun yung dapat na puproduce namin para hindi kami lugi sa oras at hindi kami lugi sa timbangan. No, so yung idea na ito ay pinapakita ko sa inyo para magkaroon din po kayo ng ganitong ideya, no? At vitamins kami dito na talagang magagandang vitamins din. Kahit ano lang po yung available sa ano nyo, sa agrivets nyo. Yan, no? So easy lang and dapat po na kapag nag-meat production na kayo 1 month to 2 months ay kompleto na po yung yero or maraming yero na. Yan. Tapos yung gagamitin ko, yan, dito ako mag-aalaga ng maraming meats, no? Siguro 1,000 of meats yung ilalagay ko dito. Yan, kasi hindi naman malalaki yung aming pang-meat na manok. So ito, na 300 square meters pa to. Yan hanggang dun. So yun yung gagamitin namin pag na-harvest na tong punong kahoy. Yan, so dyan na kami mag-dispose ng meat production. And advice ko lang sa inyo, pag nag-meat production kayo, mga roosters lang po yung ibenta nyo. Yung mga roosters kasi, mas mabilis silang lumaki, no? And yung buyers naman, wala namang pili kung lalaki or babae. Except lang kung gagawin yung breeders. Yan. Kung gagawin yung breeders, yung mga babae namin, gagawin naman yung RTLs. And magsiselect lang kami ng mga roosters na magaganda for package. So, package kami magbenta nito. And soon, package din po yung pagbenta namin ng mga sisiu. Yan. So, every brooding pen, pakyawan lahat yan. So, no, mga kanitib, so ano pang hinihintay nyo? Simulan nyo na. Kasi ayaw ko na ako lang po yung lumago. Gusto ko kayo din lumago sa buhay. So, simulan nyo na. No? Huwag nyo lang akong panoorin. Yan. Subukan nyo rin.